Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Hindi rin ito makatitig sa pagmumukha ni Noli o kahit man sa sino pa sa kasama ng ermitanyo. Napakadilim din talaga sa paligid at halos wala na talagang maaninag sa kakahuyan dahil sa sukal ng gubat na yon. Dahil na rin sa sobrang dilim ng kapaligiran, pinili na ng mga kasamahan nilang magsindi ng mga sulo upang kahit papano merong gagabay sa kanilang liwanag pabalik sa lugar ng takuling. Ermitanyo, ano hong gagawin natin sa angka na ito? Tanong ni Noli. Mas mainam na tanungin natin ang kaanib nating sakop sa lugar na ito. Kung anong nais natin sa angka na yan. Sila ang nakakaalam sa parusang naangkop sa mga salot na ito. Dahil sila lamang ang nakakaalam sa hindi kanais-nais na gawain ng angka na ito dito. Saldo, anong nais nyo sa nilalang na ito? Wika ng ermitanyo sa albularyong kasapi nila sa lugar ng takuling. Nang marinig ito ng albularyong nagngangalang Saldo, lumapit ito sa kinaroroonan ng ermitanyo upang formal na mangungusap. Ayon kay Saldo, wala na silang ibang nakikita para sa angka na yon, kundi ang lipulin ang mga ito dahil sa nagawa nilang karumaldumal na kasalanan. Marami na kasing inusinting buhay ang nasawi dahil sa kanilang nagawang hindi kanais-nais sa baryo. Kahit pilitin man nilang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga ito, alam ng albularyong babalik ito sa kanilang mga gawain sa oras na hindi na magagawi doon ang pangkat ng ermitanyo. Hindi ito natatakot sa mga albularyong nasa baryo at tanging ang puwersa lamang nila Manong Duming ang kinakatakutan ng mga ito. Dagdag pa ng albularyo, mas mabuting tapusin na lang ang mga angka na yon upang wala nang mangbiktima sa baryo. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi ng albularyo, wala na itong nagawa kundi ipataw sa mga aswang ang angkop ditong parusa. Wala nang ginawang hakbang noon si Noli dahil alam niyang trabaho na yun ng kanyang maestro. Ang ginawa noon ng mga antingerong kanilang kasapi ay ang ipunin sa lahat ang mga aswang upang simula na ang pataw ng ermitanyo. Nagsisiyakan ang mga ito habang nakaharap sa kanilang pinuno. Ang unang tinamaan sa baston ng ermitanyo, bumagsak na lamang ito sa lupa habang wala ng buhay. Nang makita ito ng ibang mga aswang, pilit itong nagsisitakasan para sa kanilang mga buhay. Nang makita ito ng kanilang ibang kasamahan, agara naman nila yung pinagpapaslang ng walang pagdadalawang isip. Sa paglipas ng minuto, tuluyan ang naubos ng ermitanyo ang lahat ng mga nilalang. Matapos nun, agad nilang itinapon ang mga bangkay nito at pinatakan ng mga langis upang kasabay sa pagputok ng haring araw, kasabay itong matutunaw. Matapos yun, agad na silang bumalik sa tinutuluyan nilang baryo kung saan nakatira ang ibang mga albularyo upang kahit papano makapagpahinga ang kanilang mga katawan. Habang sila'y naglalakbay pababa ng bundok,
Sa isang hindi inasahang pagkakataon, nakakita si Nuli ng isang engkanto na bago sa kanilang paningin. Isa itong ibong kulay asul na halos kasing laki na ng dalupahaw ng ermitanyo. Habang patuloy silang naglalakad, agad nakuha nito ang kanyang atensyon nang lumitaw ito sa isang malaking kahoy na lawaan. Dahil sa napatigil noon si Nuli, agad itong napansin ng ermitanyo. Alam ng ermitanyong natunugan na nito ang nilalang na kanyang nakita, kaya tinanong niya ito ng, "Manong, ano ho yung nilalang na yan?" Wika niya dito. Nang marinig ito ng matanda, pinili na muna nitong hindi sumagot sa kanya upang abisuhan ang iba nilang mga kasama na mauna na ito sa tinutuluyan nilang baryo. Dahil sa may pupuntahan pa silang dalawa. Nang marinig na ito ng kanilang mga kasama, pati na sila Danilo, kaagad na yung naglakbay. Hindi naman ito nag-alala sa kaligtasan nilang dalawa dahil alam ng mga ito ang kalibre nilang tinataglay. Sa pag-alis ng mga ito, lumapit si Nuli sa matanda upang muli itong kausapin. Bukod sa lakas mong taglay at iyong kakayahan, kailangan mong makuha ang isa pang armas para sa ating paglalakbay. Ang nakita mong engkanto kanina ay isang nilalang na dugtong sa taglay mong makadama sa kalikasan. Marahil ay nakita mo ang bato nito sa katawan. Tama ba? Wika ng ermitanyo. Bato? Papanong nagtaglay ng batong makapangyarihan ang nilalang na yan? Sagot niya. Ang batong yan ay halos kagaya ito sa batong hawak ko na makakayang maglaho kahit sa umaga pa. Mahalintulad ito sa gabay ng tagulilong. Kunting tago mo lang sa isang dahon, hindi mo na ito makikita pa. Halika na, puntahan na natin ito upang makausap mo. Hindi madaling makuha ang batong yan, kaya ihanda mo yung katawan mo. Wika muli ng matanda. Matapos ang kanilang usapan, pinili nilang magmasid sa paligid. Halos matinding pakiramdam ang ginawa nila noon dahil biglang naglaho ang nilalang na yon sa kanilang mga paningin. Dahil alam ng ermitanyong may kaugnay ito sa kalikasan, maigi nilang tinitingnan ang lahat ng mga puno na nakatirik sa lugar na yon. Ilang minuto ang lumipas, biglang lumitaw ang nilalang sa isang puno. Ang engkantong kanina pa nilang hinahanap. Dahil sa tindi ng sabulag ng nilalang na ito, animoy humalo sa kulay ng kahoy ang buong wangis nito. Malayo man ito sa kanilang dalawa, natanaw naman nila ito nang walang kahirap-hirap. Nang makita na nila ang engkantong yon, agara naman nila itong nilapitan at kaagad hinamon. Wala silang magawa kundi hamunin ito upang makuha ang batong tinataglay ng engkanto. Sa paglapit nila sa punong kinaroroonan nito, sa hindi malamang dahilan, bigla itong nawala sa kanilang mga paningin. Alam ng ermitanyong sobrang dulas ng ganong uri ng engkanto, gawa ng konektado ang katawan nito sa buong kagubatan. Malakas ang engkantong yon dahil isa ito sa gabay ng kalikasan ng takuling. Sa paglilibot nila sa kagubatan,
Muling nasipat nila ang engkantong kanilang hinahanap. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito muling naglaho. Bagkus nakatayo lang ito sa isang malaking sanga ng kahoy. Dahan-dahang naglalakad noon si Nuli papalapit dito upang ito'y kausapin. Ang ermitanyo naman ng mga oras na ito, nagpapalipad na ng mga usal sa hangin upang magsilbing pahiwatig sa nilalang na kanilang kaharap na hindi sila banta sa buhay nito. Nang makalapit na dito si Nuli, laking gulat niya nang bigla itong mag-anyong taong kahoy na may kabagsikan ng katawan. Kulay asul ang buong katawan nito nang siyang labis niyang ikinagulat ni Nuli. Dali-dali itong bumaba ng puno habang itinuro siya nito, habang nagsalita sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Dahil sa ibang lingwahe ang gamit nito, paglapit ni Manong Duming sa nilalang na yon, laking gulat na lamang ni Nuli nang bigla itong lumitaw sa harapan ng ermitanyo. At ganun din ang ginawa ng engkantong yon sa ermitanyo nang siyang ikinagulat ng husto ni Nuli. Animoy tinatatakan sila nito ng babala sa hindi malamang dahilan. Matapos ang pangyayaring yon, tumayo ang nilalang na yon sa kanilang harapan. Nang siyang ipinagtataka ni Nuli, ang lahat ng mga puno sa kanilang kinaroroonan kasi halos yumuko na nang ipakita ng engkanto ang kanyang tindig. Paglalarawan ni Nuli sa engkantong yon, halos triple ang taas nito kumpara sa kanyang tindig na may nakakapanindig balahibong anyo. Hindi bumubuka ang bibig ng nilalang na yon na para bang isipan lamang ang ginagamit nito sa pagsasalita sa pakipag-usap sa ibang mga nilalang. May mga sungay itong animoy ugat ng puno at may buhok na parang ugat na lumot. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig naman sila ng mga tinig sa kanilang mga isipan. Dahil sa mga tinig na yon, agara namang lumapit si Manong Duming kay Nuli. Nuli, nagtatanong na ang nilalang kung ano ang pakay mo. Siguro, natunugan na ng nilalang na ikaw ang may kailangan sa kanya at hindi ako. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, sumagot naman ito sa maestro niya ng, Paano ko naman makausapin ang nilalang na yan, Manong? Hindi ko nga alam kung anong gamit na lingwahe niyan. Huwag mo nang intindihin ang lingwahe nito. Kausapin mo siya gamit ang iyong isipan, gamit ang alam mo. Alam mo, Eho, matalino ang ganitong uri ng nilalang. Kaya nitong makaintindi ng iba't ibang lingwahe, basta't huwag ka lang sa bibig mo mangungusap. dahil sa mga narinig ni Nuli, pinili niyang kausapin ang nilalang na yon sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ang unang tinanong ni Nuli sa nilalang, "Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo ang ating kwento. Pasensya na nga pala na hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod. Gawa ng pumanaw kasi yung kapatid ng lolo ko. Bali lula ko din. Kaya hindi ako makapokus masyado eh. At isa pa mga kermitanyo, baka pwede ako makahingi ng konting favor. Baka masubscribe nyo ang kabila nating channel. Pero siyempre, wag muna kayo mag-subscribe kung hindi kayo nanood ng 3 minutes. O tapusin nyo muna. Channel ito ng kapatid ko. Bali ako na lang ang nangangasiwa dito dahil hindi niya alam eh. Gusto sana niyang mag-narrate kagaya sa ating mga kwento about sa mga horror, sa mga mutya. Kaya lang hindi niya kayang magtagalog eh. Kaya naisipan niyang gumawa na lang kami ng video about sa mukbang, adventure,
manghuli ng mga kahit ano sa gubat tapos lulutuin. Kami ang dalawa ang gumaganap sa video. Kaya kung okay lang sa inyo, baka pwede yung madalaw yung channel natin. Maraming salamat. Hanggang sa part 151. Hanggang dito na lang.